5 taong pagsisilbi, itinapon sa gitna ng rumagasang baha. Habang nakalubog ako sa lamig, ang asawa ko'y yakap ang aking matalik na kaibigan. Doon namatay ang dating Maribel at isinilang ang isang bagyong walang awa. Akala nila'y nakuha na nila ang lahat, ngunit hindi nila alam, hawak ko na ang kanilang huling hininga. Kaya mo bang panoorin ang iyong mundo na maging abo? Magsisimula na ang aking paniningil. Bitawan mo ako, Maribel. Iligtas mo si Sofia. Siya ang unahin niyo, huwag ako. Ang boses ni Marco ay humahagupit sa gitna ng malakas na ulan. Mas masakit pa kaysa sa bawat patak ng tubig na tumatama sa mukha ni Maribel. Sa madilim na silid na unti-unting nilalamon ng baha, pilit na itinatulak ni Marco ang mga kamay ng asawa. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pangako ng proteksyon, ay nakatitig ngayon sa isang direksyon lamang, kay Sofia. Si Sofia, ang matalik na kaibigan ni Maribel, na pansamantalang nakatira sa kanila, ay nakakapit sa isang piraso ng kahoy, umiiyak at nanginginig. Sa kabila ng panganib, sa kabila ng pagguho ng kisame, na muntik nang dumagan kay Maribel, ang tanging pangalan na namutawi sa labi ni Marco ay hindi ang sa kanyang legal na asawa. Dahan-dahang lumuwag ang pagkakahawak ni Maribel sa braso ni Marco. Sa kanyang kanang kamay, mahigpit pa rin niyang hawak ang isang plastik na lalagyan ng mainit na adobo. Kaninang madaling araw, sa kabila ng kawalan ng kuryente at ang banta ng papalapit na bagyo, pinilit niyang magluto gamit ang maliit na butane stove. Naalala kasi niya ang sinabi ni Marco kagabi na tila nawawala na siya ng gana sa pagkain dahil sa pagod sa trabaho. Gusto ni Maribel na maging maayos ang gising ng asawa, na kahit may bagyo sa labas, may init ng pagmamahal sa loob ng kanilang tahanan. Ngunit ang init ng pagkaing iyon ay mabilis na nilalamon ng malamig na tubig baha, gaya ng kanyang puso na tila unti-unting nagiging yelo. Nanatili siyang nakaluhod sa lumalalim na tubig. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig, hindi dahil sa ginaw, kundi dahil sa bigat ng katotohanang sumampal sa kanya. Pinanood niya si Marco na lumusong sa baha, binuhat si Sofia na tila isang mamahaling hiyas at tinalikuran siya ng walang kahit isang sulyap. Walang lumabas na sigaw sa bibig ni Maribel. Ang sakit ay nanatiling nakabara sa kanyang lalamunan, tila isang matalim na tinik na ayaw matunaw. Naramdaman niya ang pagbagsak ng lalagyan ng pagkain mula sa kanyang kamay. Ang takip nito ay nabuksan at ang adobong pinaghirapan niya ay dahan-dahang inanod ng maruming tubig, kasama ng mga pangarap na binuo niya sa loob ng 5 taon. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang mabagal na paghampas ng martilyo sa isang basag na salamin. Ang mga alaala ng kanilang kasal, ang mga gabing ipinagpuyat niya para pagsilbihan ang pamilya ni Marco, at ang lahat ng utang na loob na ipinamukha sa kanya ng kanyang biyenan ay tila mga aninong lumulutang sa paligid niya. Tumingala si Maribel sa butas na kisame kung saan patuloy na bumubuhos ang ulan. Ang lamig ng tubig ay humahalik sa kanyang balat, ngunit ang apoy ng pagtataksil ay nagliliyab sa kanyang kalooban. Sa gitna ng kadiliman at rumagasang baha, isang boses ang bumulong sa kanyang isipan, malinaw at puno ng pait. Bakit sa lahat ng tao, ang lalaking pinag-alayan ko ng buhay, ang siyang hahayaan akong malunod sa kawalan? Ito na ba ang kabayaran ng isang martir na asawa, ang maiwan sa dilim habang ang kanyang mundo ay yakap ng iba? Nanatili siyang nakatitig sa kawalan. Ang kanyang diwa ay tila humiwalay na sa kanyang katawang sugatan. Sa bawat segundong lumilipas, ang huling bakas ng pag-ibig sa kanyang mga mata ay dahan-dahang napapalitan ng isang madilim at matibay na determinasyon. Hindi na siya ang Maribel na sumusunod sa bawat utos. Ang bagyong ito ay hindi lamang sisira sa kanilang bahay. Ito rin ang tatapos sa mahabang panahon ng kanyang pagkabulag. Ang puti ng kisame ay nakasisilaw, tila nanunuya sa dilim na namuo sa alaala ni Maribel.
Ang bawat paghinga niya ay may kasamang amoy ng gamot at sanitizer, isang paalala na siya ay buhay pa. Bagaman ang bahagi ng kanyang pagkatao ay naiwan na sa rumagasang baha. Ang ritmong tunog ng makinang nagbabantay sa kanyang tibok ng puso ay ang tanging bumasag sa katahimikan ng silid. Isang matamlay at paulit-ulit na huni na tila nagbibilang ng bawat segundong lumilipas sa kanyang pagdurusa. Salamat sa Diyos. Gising ka na, Hon. Sobra kaming nag-alala sa'yo. Ang boses ni Marco ay malambot, puno ng huwad na pagkalinga. Naramdaman ni Maribel ang mainit na palad ng asawa na humawak sa kanyang kamay. Ang parehong kamay na itinulak siya palayo noong gabing kailangan niya ng kaligtasan. Dahan-dahang imulat ni Maribel ang kanyang mga mata. Sa gilid ni Marco, nakita niya si Sofia. Ang kanyang matalik na kaibigan ay nakasuot ng malinis na damit, walang bakas ng putik o takot. Tanging isang pilit na ngiti ang nakapinta sa labi nito. Mabuti naman at okay ka na, Maribel. Sabi ko naman sa'yo, huwag mo nang isipin yung niluluto mo. Mas mahalaga ang buhay mo kaysa sa kahit anong ulam. Wika ni Sofia. Ang boses ay tila huni ng ibon, ngunit may dalang lason. Hindi sumagot si Maribel. Sa halip, hinayaan niyang maging bakante ang kanyang tingin. Sino? Nasaan ako? Bakit ang dilim noong huli kong natandaan? Ang kanyang bulong, mahina at tila nalilito. Nakita niya ang mabilis na pagpapalitan ng tingin ni Marco at Sofia. Ang takot na mabuking ay napalitan ng isang mapanuring relief. Hon, nasa ospital ka. Naaksidente ka noong bumaha. Natatandaan mo ba? Tanong ni Marco. Hinahaplos ang kanyang buhok. Ang baha. Ang dilim. Pumikit si Maribel, nagkunwaring nahihirapan. Ito ang kanyang unang hakbang. Hahayaan niyang isipin nila na ang kanyang isipan ay parang basag na salamin, malabo, kulang, at madaling manipulahin. Hahayaan niyang maniwala silang ligtas pa rin ang kanilang lihim sa ilalim ng kanyang kunwaring pagkalimot. Bumukas ang pinto at pumasok ang kanyang biyenan na si Aling Rosa. Ang tunog ng kanyang mga takong sa sahig ay tila mga patak ng ulan sa bubungang lata, maingay at nakakarindi. Diyos ko, Maribel, napaka-clumsy mo talaga. Imbes na makatulong ka kay Marco sa pag-aayos ng bahay pagkatapos ng bagyo, heto ka at naging pabigat pa sa gastusin dito sa ospital. Alam mo namang gipit ang kumpanya ng anak ko. Bungad nito, walang bakas ng pag-aalala. Tanging panunumbat. Mama, tama na muna yan. Kakagising lang niya. Suway ni Marco, ngunit walang talab ang kanyang boses. Totoo naman, di ba? Kung nakinig lang siya sa akin na huwag nang mag-asikaso ng kung ano-ano sa kusina, hindi sana tayo abala rito. Utang na loob, Maribel, magpagaling ka agad para naman may pakinabang ka sa bahay. Patuloy ni Aling Rosa habang inaayos ang kanyang mamahaling bag. Tiniis ni Maribel ang bawat salita. Ang utang na loob na palaging ibinabato sa kanya ay tila isang tanikalang matagal nang sumasakal sa kanyang leeg. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya umiyak. Sa loob ng kanyang puso, unti-unting hinahasa ang isang matalim na desisyon. Nang lumabas si Aling Rosa para kausapin ang doktor, sumunod si Marco, ngunit nanatili si Sofia sa tabi ng kama. Lumapit ang babae. Ang amoy ng kanyang pabango ay tila sumasakal kay Maribel. Maribel, don't worry. I'm here to help you. Kami ni Marco, hindi ka namin pababayaan. Bulong ni Sofia, ang kanyang kamay ay dahan-dahang humawak sa kamay ni Maribel na nakapatong sa kumot. Ito ang sandaling hinihintay ni Maribel. Tiningnan niya si Sofia nang may matamis at tila musmos na ngangiti. Salamat, Sofia. Napakabuti mong kaibigan. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Wika niya sa tonong puno ng pasasalamat. Ngunit habang nagsasalita, ang mga kuko ni Maribel
ay dahan-dahang bumaon sa malambot na balat ng palad ni Sofia. Ramdam niya ang bahagyang pagkislot ng babae, ang gulat sa mga mata nito, ngunit hindi niya binigyan ng pagkakataong makabawi. Piniga niya ito ng sapat lamang upang mag-iwan ng marka, habang ang kanyang mukha ay nananatiling maamo. Biglang pumasok si Marco, hawak ang kanyang nagba-vibrate na telepono. Ang kanyang mukha ay biglang namutla habang nakatingin sa screen. "Excuse me, kailangan ko lang sagutin ito. Importante." Mabilis na paalam ni Marco at lumabas muli. Ang kanyang mga hakbang ay tila nagmamadali at puno ng kaba. Naiwang mag-isa si Maribel nang makuha ni Sofia ang pagkakataong sumunod kay Marco. Sa katahimikan ng silid, dahan-dahang kinapa ni Maribel ang kanyang lumang bag na nasa tabi ng kama. Sa loob ng isang lihim na bulsa, naramdaman niya ang isang manipis at lumang papel. Inilabas niya ito, isang sulat mula sa kanyang yumaong ama, na ibinigay sa kanya ni Lola Amara bago pa man siya ikasal. Binuksan niya ang tupi ng papel. Ang mga salita ng kanyang ama ay tila isang tinig mula sa kabilang buhay, nagbibigay ng babala at sandata sa gitna ng kanyang pagkagapi. "Apo, kung dumating ang araw na ang langit ay magdilim at ang lupang kinatatayuan mo ay gumuho, tandaan mo ang susi sa ilalim ng ating lumang hagdanan. Ang lahat ng aking pinaghirapan ay para sa'yo at sa'yo lamang." Ang mga daliri ni Maribel ay humigpit sa papel. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang pinapanood ang anino ni Marco at Sofia sa labas ng pinto na tila nagtatalo. Ang bagyo ay tapos na sa labas, ngunit sa loob ng silid na yon, ang tunay na unos ay kasisimula pa lamang. Ang bawat hakbang ni Maribel sa lumang hagdanan ng bahay ni Lola Amara ay may kasamang langit-ngit ng kahoy. Tila ang mga baitang mismo ay dumaraing sa bigat ng lihim na kanyang dala. Malayo ang lugar na ito sa mausok at maingay na Maynila. Dito, ang tanging maririnig ay ang marahang pagaspas ng mga dahon sa bakuran at ang malamyos na huni ng hanging dumarampi sa mga bintanang kapis. "Lola, bakit po ba ako naging ganito kahina? Bakit hinayaan kong ubusin nila ang lahat sa akin?" Ang tanong ni Maribel ay halos pabulong. Ang kanyang boses ay nanginginig habang nakaupo sa tapat ng kanyang lola. Si Lola Amara, na may mapuputing buhok na tila pilak at mga matang puno ng karunungan, ay dahan-dahang nagbuhos ng mainit na tsaa sa tasa. Ang usok mula sa tsaa ay pumailan lang sa hangin, nagdadala ng amoy ng sariwang luya at pandan. Hindi agad sumagot ang matanda. Sa halip, hinawakan niya ang mga kamay ni Maribel. Ang mga kamay na dati ay makinis, ngunit ngayon ay tila may mga peklat ng pagod na hindi nakikita ng mata. "Hindi ka mahina, apo. Ang iyong kabutihan ay hindi kahinaan. Sadyang ginamit lamang ito ng mga taong ang puso ay kasing itim ng uling," wika ni Lola Amara. Ang kanyang tinig ay parang isang mainit na kumot sa gitna ng malamig na gabi. "Noon pa man, alam kong may itinatagong ganid ang lalaking yon. Noong araw ng inyong kasal, habang nangangako siya sa harap ng altar, ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa iyong kagandahan, kundi sa malawak na lupain na iniwan ng iyong ama." Isang mapait na alaala ang biglang sumagi sa isipan ni Maribel. Naalala niya ang gabi matapos ang kanilang kasal. 5 taon na ang nakalilipas. Habang nakasuot pa siya ng kanyang puting belo, pilit na pinapipirma siya ni Marco sa isang dokumento. "Para ito sa kinabukasan natin, Maribel. Gusto kong palaguin ang pera mo para hindi tayo mahirapan." Ang sabi nito noon nang may pinakamatamis na ngiti. At dahil sa pag-ibig, dahil sa tiwala, hindi na siya nagtanong. Doon nagsimula ang unti-unting pagpitas ni Marco sa bawat talulot ng kanyang dangal at ari-arian. Ngunit may isang bagay na hindi alam ni Marco. Tumayo si Lola Amara at lumapit sa isang lumang aparador na gawa sa nara. Inilabas niya ang isang maliit na kahon na may ukit ng mga bulaklak. Sa loob nito ay may isang gintong susi
at isang asul na passbook. Ito ang trust fund na itinabi ng iyong ama bago siya bawian ng buhay. Siniguro naming hindi ito mabubungkal ni Marco kahit anong mangyari. Ang perang ito, Maribel, ay hindi para sa inyong dalawa. Ito ay para sa iyong paglaya. Nang makita ni Maribel ang halagang nakasulat sa loob, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Sapat na ito upang simulan ng isang bagong buhay. Sapat na ito upang bawiin ang lahat ng kinuha sa kanya. Ang init ng tasa sa kanyang palad ay tila lumipat sa kanyang buong katawan, nagbibigay ng isang uri ng lakas na matagal na niyang kinalimutan. Salamat, Lola. Pero hindi ko lang basta kukunin ang pera. Gusto kong makita kung paano sila dahan-dahang mauubos sa sarili nilang kasakiman. Ang deklara ni Maribel, ang kanyang mga mata na dati ay puno ng luha, ngayon ay may kislap na ng determinasyon. Bago lumubog ang araw, isang itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng bahay ni Lola Amara. Bumaba ang isang lalaking may tindig na kagalang-galang. Hawak ang isang leather na folder. Siya si Attorney Vince, ang kababata ni Maribel na matagal nang nawalay, ngunit nanatiling tapat sa kanyang pamilya. Ang pagtama ng sapatos ni Vince sa semento ay tila isang hudyat ng digmaan. Lumapit siya kay Maribel. Ang kanyang tingin ay puno ng paghanga at pakikiramay. Handa na ang lahat, Maribel. Oras na para bawiin ang sayo. Huminga ng malalim si Maribel. Ninanamnam ang sariwang hangin ng probinsya. Alam niyang sa pagbabalik niya sa Maynila, hindi na ang martir na asawa ang makakaharap ni na Marco at Sofia. Huwag mong papatayin ang apoy-apo. Hayaan mong tupukin sila nito nang hindi nila namamalayan. Ang huling bulong ni Lola Amara habang nakatingin sa papalayong sasakyan. Huwag kang tumunganga dyan, Maribel. Hindi dahil galing ka sa ospital ay reyna ka na sa pamamahay na ito. Maraming putik ang iniwan ng baha at hindi iyan mawawala kung tititigan mo lang. Ang boses ni Aling Rosa ay parang latigo na humahagupit sa katahimikan ng maduming sala. Si Maribel ay nakaluhod sa malamig na sahig. Ang kanyang mga kamay na nanginginig pa ay pilit na kumukuskos sa mga tuyong bakas ng baha sa mga tiles. Ang bawat galaw niya ay may kasamang kirot sa kanyang likod. Isang paalala ng kanyang muntik ng pagkamatay. Ngunit walang puwang ang awa sa tahanang ito. Mula sa itaas ng hagdan, bumaba si Sofia na suot ang isang mamahaling silk robe, isang regalo na natatandaan ni Maribel na binili ni Marco noong nakaraang buwan. Ang akala niya ay para sa asawa ng isang mahalagang kliyente. Ngayon, ang telang iyon ay marangyang nakabalot sa katawan ng babaeng umagaw sa kanyang asawa. Maribel, pasensya ka na ha. Dito muna ako pinatira ni Marco. Nasira kasi ang apartment ko dahil sa bagyo. At sabi niya, mas ligtas ako rito habang inaayos pa ang lahat. Wika ni Sofia habang humahakbang ng dahan-dahan. Ang bawat kislap ng kanyang mga mata ay puno ng panunuya. Nako, mukhang nahihirapan ka yata. Gusto mo bang tulungan kita? Kaya lang, baka masira ang manicure ko. Sayang naman ang punta ko sa spa kahapon. Hindi sumagot si Maribel. Ipinagpatuloy niya ang paghuskos. Ang kanyang mukha ay nakatungo upang hindi nila makita ang nagbabagang galit sa kanyang mga mata. Tinitiis niya ang bawat insulto, ang bawat hapdi ng kanyang sugat dahil alam niyang ang bawat patak ng pawis niya ngayon ay magiging bahagi ng kanyang darating na tagumpay. Pumasok si Marcos sa kusina. Hindi man lang binati ang asawa. Sa halip, dumiretso siya kay Sofia at dahan-dahang yumakap sa baywang nito habang ang huli ay nagtitimpla ng kape. Nakita ni Maribel ang lahat sa refleksyon ng stainless na kettle sa tapat niya. Ang kamay ni Marco ay malambing na humahaplos sa likod ni Sofia, ang parehong kamay na dati ay nangangako ng katapatan sa kanya. Ang init ng kanilang paglalambingan ay tila isang apoy na sumusunog sa huling bakas ng pagtitimpi ni Maribel. Marco, baka makita tayo ni Maribel. Bulong ni Sofia ng may halong pabebe
Bagaman alam niyang kitang-kita sila ng asawa. Hayaan mo siya. Masyado siyang abala sa paglilinis para pansinin tayo. At saka, malabo pa ang isip niyan mula nung maaksidente siya. Sagot ni Marco. Ang boses ay puno ng kawalan ng respeto. Lumapit si Aling Rosa sa tapat ni Maribel at may kinuha mula sa kanyang pitaka. Heto, barya lang yan. Pambili mo ng gamot mo para hindi ka na laging naghihina at nagiging pabigat sa amin. Pulutin mo. Sinadyang bitawan ni Aling Rosa ang mga barya at ang tunog ng pagbagsak ng mga ito sa matigas na sahig ay tila bawat pako na ibinabaon sa krus na pinapasan ni Maribel. Isa-isang pinulot ni Maribel ang mga sentimo mula sa basang sahig. Ang bawat barya ay tila may dalang bigat ng 1,000 kahihiyan, ngunit sa bawat pagdampot niya, lalong tumitibay ang kanyang loob. Ang mga baryang ito ang magiging saksi sa muling pagtayo ng isang babaeng minsan nilang itinuring na basura. Nang sumapit ang gabi, habang nagpapanggap na tulog si Maribel, narinig niya ang mga bulungan mula sa study room ni Marco. Lumapit siya ng dahan-dahan sa pinto. Ang kanyang hininga ay pinigil upang walang makarinig. Marco, kailangan na nating makuha ang titulo ng lupang pamana ng tatay ni Maribel sa probinsya. Sabi ng buyer, doble ang ibabayad nila kapag naibenta natin yon bago matapos ang buwan. Ang boses ni Sofia ay puno ng pananabik. Huwag kang mag-alala, Sofia. Bukas na bukas, gagawa ako ng paraan. Masyadong nalilito si Maribel para mapansin ang pinipirmahan niya. Sasabihin ko na lang na papel ito para sa insurance niya. Pagkatapos nito, wala na tayong magiging problema sa pera. Sagot ni Marco nang may kasamang tawa na tila galing sa ilalim ng lupa. Napahawak si Maribel sa pader upang hindi siya matumba. Ang lupang yon ang tanging alaala ng kanyang ama. Ang lupang pinaghirapan nito para sa kanyang kinabukasan. Ang kanilang kasakiman ay wala ng hangganan. At sa sandaling iyon, alam ni Maribel na wala ng puwang ang awas sa kanyang puso. Ang bawat umaga sa loob ng tahanang iyon ay tila isang entablado kung saan kailangang maging bihasa si Maribel sa pagganap. Habang ang sikat ng araw ay sumisilip sa mga bintana, maaga siyang gumising upang ihanda ang almusal. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasama ng lason ang bawat kilos niya. Hindi lasong nakamamatay ng katawan, kundi lasong unti-unting sisira sa tiwala ni na Marco at Sofia. Nang pumasok si Marco sa kusina, agad siyang sinalubong ni Maribel nang may matamis na ngiti, tila isang tapat na asawa na walang muwang sa mundo. Marco, heto ang paborito mong kape. Inayos ko rin ang kurbata mo. Baka kasi mahalata ng mga kliyente mo na hindi ka na naasikaso. Wika ni Maribel sa tonong malambing. Dahan-dahang lumapit si Maribel at inayos ang kurbata ni Marco. Habang ginagawa ito, ramdam niya ang paninigas ng katawan ng asawa. Sa bawat haplos niya sa tela, tila binibilang niya ang bawat kasalanang ginawa nito. Ikaw lang ang mahal ko, Marco. Kaya alam kong kahit anong mangyari, hindi mo ako lolokohin, di ba? Bulong ni Maribel. Ang kanyang mga mata ay diretsong nakatitig sa mga mata ni Mark. Nakita niya ang bahagyang pag-iwas ng tingin ng asawa, ang pagkislap ng konsensyang pilit nitong ibinabaon. Sa kabilang dako ng hapagkainan, nakita ni Maribel ang matalim na tingin ni Sofia. Ang selos ay tila isang apoy na unti-unting tumutupok sa pasensya ng babae. Ito ang unang binhi na itinanim ni Maribel, ang iparamdam kay Sofia na siya pa rin ang legal na asawa at si Sofia ay nananatiling isang anino lamang sa dilim. Nang umalis si Marco para sa trabaho, naiwan ang dalawang babae sa loob ng bahay. Habang nagpapanggap na naglilinis ng sala, sinamantala ni Maribel ang pagkakataong maligo si Sofia. Mabilis siyang pumasok sa silid kung saan tumutuloy ang babae. Kinuha niya ang isang lumang resibo mula sa isang mamahaling hotel. Isang resibong matagal na niyang naitago mula sa mga gamit ni Marco noon at maingat na inilagay ito sa loob ng pitaka ni Sofia. Sa paraang madaling makikita
Kapag binuksan ito, hindi lamang yon. Gumawa rin si Maribel ng isang maikling sulat. Ginagaya ang sulat kamay ng isang lalaki. Salamat sa huling gabi. Hindi ko makalimutan ang bawat sandali. Tawagan mo ako kapag wala ang asawa mo. Inilagay niya ang sulat sa ilalim ng una ni Sofia. Sapat lamang para sumilip ang dulo nito. Nang sumapit ang gabi, uwi ni Marco na may amoy ng alak at pagod. Sa gitna ng kanilang hapunan, sinadya ni Maribel na sagiin ang bag ni Sofia, dahilan upang mahulog ang mga gamit nito sa sahig. Nako, pasensya na Sofia. Napaka-clumsy ko talaga. Paghingi ng paumanhin ni Maribel habang mabilis na tumutulong sa pagpulot. Doon na nakita ni Marco ang resibo ng hotel na lumabas mula sa pitaka. Ang kanyang mga mata ay nanliit sa suspisya. Sofia, ano ito? Bakit may resibo ka ng hotel mula noong nakaraang linggo? Ang sabi mo, nasa probinsya ka para bisitahin ang nanay mo. Ang boses ni Marco ay mababa, ngunit puno ng nagbabagang galit. Ano? Hindi ko alam yan. Baka napulot ko lang yan o naiwan ng kung sino. Ang nauutal na sagot ni Sofia. Ang kanyang muka ay biglang namutla. Tumingin siya kay Maribel. Naghahanap ng bakas ng panunubok, ngunit ang nakita lamang niya ay ang mukha ng isang asawang tila naguguluhan din. At ito, ano ito? Dagdag ni Marco habang kinukuha ang dulo ng papel na sumisilip sa bag ni Sofia, ang sulat na itinanim ni Maribel. Sa bawat salitang binabasa ni Marco, ang kanyang mga kamao ay unti-unting nagngangalit. Ang tiwalang binuo nila sa gitna ng kanilang kataksilan ay nagsimulang gumuho. Marco, maniwala ka. Hindi sa akin yan. Maribel, sabihin mo sa kanya. Buong araw tayong magkasama. Pagmamakaawa ni Sofia, ngunit nanatiling tahimik si Maribel. Bahagya lamang siyang yumuko, tila isang sugatang ibon na ayaw makialam sa gulo. Ang gabi ay napuno ng matitinding sigawan at pagtatalo sa pagitan ni Marco at Sofia. Mula sa kanyang silid, nakaupo si Maribel sa dilim, dahan-dahang iniinom ang kanyang baso ng tubig. Ang bawat bulyaw ni Marco at ang bawat iyak ni Sofia ay tila isang musika sa kanyang pandinig. Ang unang pader ng kanilang kaharian ng kasinungalingan ay nagkaroon na ng lamat. Bago matapos ang gabi, isang huling sulyap ang ibinigay ni Maribel sa salamin. Ang babaeng nakikita niya ay hindi na ang martir na si Maribel. Sa ilalim ng malamlam na ilaw, ang kanyang mga mata ay naglalayab sa isang uri ng kasiyahang ngayon lamang niya naramdaman. Ang binhi ng pagdududa ay tumubo na at hindi na ito mapipigilan ng kahit anong ulan. Sa loob ng isang tahimik na silid sa isang lumang gusali sa Maynila, ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-ikot ng electric fan at ang kaluskos ng mga pahina ng papel. Malayo ito sa Marangya ngunit sakal na kapaligiran ng bahay ni Marco. Dito, ang amoy ng lumang libro at tinta ay nagbibigay kay Maribel ng isang uri ng seguridad na matagal na niyang hinahanap. Maribel, uminom ka muna ng tubig. Namumutla ka na naman. Ang malumanay na boses ni Attorney Vince ay bumasag sa katahimikan. Iniabot ni Vince ang isang baso ng tubig. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Si Vince ay hindi lamang basta abogado. Siya ang batang laging nagtatanggol kay Maribel nung sila ay maliliit pa sa probinsya. Ngayong magkaharap silang muli, ang tungkulin niya ay mas malaki at mas mapanganib. Ibinaba ni Vince ang isang makapal na folder sa mesa. Hindi ko alam kung paano ko ito sasabihin sa iyo nang hindi ka masasaktan, pero kailangang malaman mo ang katotohanan. 3 taon na, Maribel. 3 taon nang nililimas ni Marco ang pondo ng kumpanyang iniwan sa iyo ng tatay mo. Tila tumigil ang pagtibok ng puso ni Maribel. Alam niyang nandaraya si Marco, pero hindi niya akalain na ganito kalalim ang hukay na itinira para sa kanya. Binuksan niya ang folder at tumambad ang mga bank statements at mga palsipikadong pirma. Ang bawat dokumento
ay tila isang sampal na nagpapaalala sa kanya kung gaano siya naging bulag. Ginamit niya ang mga pirma mo sa mga dokumentong akala mo ay para sa insurance at pambayad sa kumpanya. Inilipat niya ang malaking bahagi ng kinikita mo sa isang dummy account na nakapangalan sa isang kumpanyang pagmamay-ari ni Sofia. Pagpapatuloy ni Vince, ang boses niya ay nagngangalit sa galit para sa kanyang kaibigan. Naramdaman ni Maribel ang panghihina ng kanyang mga tuhod. Napahawak siya sa gilid ng mesa upang hindi mabuwal. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay at kinabukasan ay hindi lamang siya ipinagpalit sa iba. Ninakawan din siya nito ng kanyang dangal at pinaghirapan. Ang bawat haplos at matatamis na salita ni Marco noong mga nakaraang taon ay tila mga patibong na unti-unting sumasakal sa kanya. Dahan-dahang lumapit si Vince at hinawakan ang nanginginig na kamay ni Maribel. Ang init ng kanyang palad ay tila isang angkla sa gitna ng nagngangalit na emosyon ni Maribel. Hindi kita pababayaan, Maribel. Gagawin nating bala ang lahat ng ito. Bawat sentimong kinuha nila, bawat luhang pumatak sa'yo, pagbabayaran nila. Tumingala si Maribel at sa unang pagkakataon, ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang malamig na apoy. Anong kailangan nating gawin, Vince? Kailangan nating ihanda ang mga pampasabog na dokumento. Isasampa natin ang kasong plunder at falsification of documents. Pero kailangan nating maghintay ng tamang oras. Ang oras na wala na silang kawalan. Paliwanag ni Vince habang mabilis na nag-aayos ng mga papel. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, ang katahimikan ng gabi ay bumasag ng tunog ng paghinto ng isang sasakyan sa tapat ng opisina. Ang tunog ng makina ay pamilyar, isang tunog na nagpapatayo ng balahibo ni Maribel. Sumilip si Vince sa bintana at ang kanyang muka ay biglang nagbago. Marco! Ang bulong ni Vince. Mabilis na pinatay ni Vince ang ilaw sa loob ng silid. Sa ilalim ng malamlam na liwanag mula sa poste sa labas, nakita ni Maribel ang itim na sasakyan ni Marco na nakaparada sa tapat. Nakita niya ang anino ng kanyang asawa na bumaba mula sa kotse. Ang mukha nito ay puno ng pagdududa at galit. Ang bawat tibok ng puso ni Maribel ay tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Paano nalaman ni Marco na narito siya? May nagkanulo ba sa kanya o sadyang mapangahas na ang kanyang asawa? Sa loob ng madilim na silid, naramdaman ni Maribel ang muling paghawak ni Vince sa kanyang kamay. Isang tahimik na pangakong hindi siya mag-iisa sa haharapin nilang unos. Ang bawat tibok ng puso ni Maribel sa loob ng madilim na opisina ni Vince ay tila isang mabilis na yabag ng kabayong tumatakas mula sa panganib. Sa labas, ang anino ni Marco ay dahan-dahang gumagalaw, sumisilip sa mga bintana ng mga saradong establishmento. Ang takot ni Maribel ay hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa mga dokumentong hawak ni Vince, ang mga ebidensyang magpapabagsak sa kaharian ng kasinungalingan ng kanyang asawa. Huwag kang gagalaw, bulong ni Vince. Ang kanyang hininga ay malapit sa tainga ni Maribel. Nanatili silang nakakubli sa likod ng malaking cabinet. Kapwa pigil ang hininga habang pinapanood ang pag-ikot ng sasakyan ni Marco bago ito tuluyang humarurot palayo. Ang katahimikang naiwan ay tila isang mabigat na ulap na ayaw mapawi. Lumipas ang ilang araw at ang kapaligiran ay nagbago mula sa tensyon ng Maynila tungo sa makulay ngunit mapanlinlang na kagalakan ng fiesta sa kanilang barangay. Ang hangin ay puno ng amoy ng inihaw na lechon at ang matamis na halimuyak ng mga kakanin. Ang mga kalsada ay napapalamutian ng mga banderitas na sumasayaw sa ihip ng hangin. Ngunit para kay Maribel, ang bawat kulay ay tila isang maskara na nagtatago ng kabulukan ng kanyang tahanan. Maribel, nasaan na ang mga platong gagamitin? Ang bagal-bagal mo talagang kumilos. Nakakahiya sa mga bisita. Ang bulyaw ni Aling Rosa ay nangingibabaw sa ingay ng mga tao sa labas. Sa gitna ng malawak na sala, si Marco ay nakatayo. May hawak na baso ng alak
at buong pagmamalaking nagkukwento sa mga business partners tungkol sa tagumpay ng kanyang kumpanya. Lahat ng ito ay bunga ng pagsisikap ko. Siyempre, kailangan ng matibay na leader para umasenso. Wika ni Marco habang tumatawa, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa kayabangan. Hindi niya binanggit na ang bawat sentimong ipinambibili niya ng alak at pagkain ay galing sa pawis at mana ng asawang kasalukuyang nagpapakahirap sa kusina. Pumasok si Maribel sa sala. Dala ang isang mabigat na tray ng pagkain. Ang kanyang katawan ay pagod, ngunit ang kanyang isipan ay kasing talim ng kutsilyong ginamit niya sa paghiwa ng karne. Lumapit siya kay Aling Rosa sa harap ng maraming tao. Dahan-dahan siyang yumuko at kinuha ang kamay ng biyenan upang magmano. "Bless po, Mama," ang mahinang wika ni Maribel. Ang gawaing ito, na dapat ay simbolo ng paggalang, ay ginamit ni Maribel bilang isang mitsa. Nakita niya ang mapanuyang ngiti ni Aling Rosa, tila ipinagmamalaki sa mga bisita kung gaano kaamo ang kanyang minugang. Ngunit sa bawat paglapat ng noo ni Maribel sa kamay ng matanda, isang sumpa ang binibitiwan niya sa kanyang isipan na ito na ang huling pagkakataong yuyuko siya sa mga taong umabuso sa kanya. Napakabait talagang asawa ni Maribel, ano Marco? Puna ng isang bisita. Siyempre naman, alam niyo naman dito sa amin, ang babae dapat ay marunong magsilbi sa asawa. Sagot ni Marco, habang dahan-dahang inakbayan si Maribel. Isang kilos na tila pagpapakita ng pagmamay-ari sa harap ng publiko. Ang haplos ng kamay ni Marco sa kanyang balikat ay tila isang uod na gumagapang, nakakadiri at nakakasuka sa gitna ng tawanan at kantahan. Isang bata ang lumapit sa gate ng kanilang bahay at tumawag. May dala itong isang malaki at makapal na brown envelope. "Para kay Sir Marco daw po, galing sa courier," ang sabi ng bata. Mabilis na kinuha ni Marco ang envelope. Ang kanyang mukha ay puno ng kuryosidad. Inakala niya marahil na ito ay ang kontrata para sa lupang nais niyang ibenta. Ang lupa ni Maribel. Ngunit habang binubuksan niya ang selyo, ang ingay ng fiesta sa paligid ay tila naglaho sa kanyang pandinig. Ang kaba ay dahan-dahang gumapang sa kanyang dibdib. Mula sa malayo, sa gilid ng buffet table, nakita ni Maribel ang pagbabago sa mukha ni Marco. Ang kulay ng balat nito ay mula sa mapula dahil sa alak tungo sa maputla na tila isang bangkay. Ang sulat sa loob ay hindi ang kontratang inaasahan niya. Ito ay isang formal na abiso ng audit at freeze order sa kanyang mga accounts. Isang huling sulyap ang ibinigay ni Maribel sa kanyang asawa bago siya tumalikod at bumalik sa kusina. Ang kanyang puso ay tumitibok ng may bagong ritmo, isang ritmo ng pananabik at takot. Ang envelope na yon ay ang unang kidlat bago ang pagbagsak ng malakas na ulan na tatapos sa lahat. Sino ang nagpadala ng dokumentong yon ng mas maaga sa inaasahan ni Vince? At ano ang gagawin ni Marco ngayong alam niyang may nagmamasid na sa bawat galaw niya? "Pirmahan mo na ito, Marco. Para sa ating dalawa ito, para hindi tayo mabaon sa utang dahil sa audit na yan." Ang boses ni Maribel ay parang haplos ng seda, malambot at puno ng huwad na pag-aalala habang nakatayo siya sa likuran ni Marco sa loob ng madilim na study room. Ang amoy ng alak at sigarilyo ay nangingibabaw sa hangin. Isang masangsang na paalala ng desperasyon ng kanyang asawa. Si Marco ay nakaupo. Ang kanyang buhok ay magulo at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot habang nakatitig sa envelope na natanggap niya kanina sa gitna ng fiesta. Paano nila nalaman? Paano nila nalaman ang tungkol sa mga accounts ko? Ang nauutal na tanong ni Marco. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang hawak ang baso ng whiskey. Ang kanyang kayabangan kanina sa harap ng mga bisita ay naglaho na, napalitan ng isang lalaking tila basang sisiw na nanginginig sa takot na mawala ang lahat. Dahan-dahang lumapit si Maribel
Ang kanyang mga kamay ay dumaan sa balikat ni Marco tungo sa kanyang dibdib. Ramdam niya ang mabilis at hindi regular na pintig ng puso ng asawa. Ang pintig ng isang taong huli na sa sariling bitag. Huwag mo na munang isipin yon, Hon. Ang mahalaga, mailigtas natin ang natitirang ari-arian. Sabi ng kakilala ko sa bangko, kung ililipat natin ang mga ito sa isang trust account na nakapangalan sa akin bilang asawa mo, hindi nila ito pwedeng i-freeze dahil maituturing itong conjugal property na hindi sangkot sa kumpanya. Inilapag ni Maribel ang mga dokumento sa ibabaw ng mesa. Ang mga papel na ito na inihanda ni Attorney Vince ay hindi para sa proteksyon ni Marco. Ito ang mga papeles na magbabalik ng lahat ng nakaw na yaman ni Marco sa tunay na nagmamay-ari. Kay Maribel, ang bawat pirma ni Marco sa mga pahinang ito ay ang bawat susi na magbubukas ng kulungan ni Maribel at magsasara naman ng pintuan ng impyerno para sa asawa. Sigurado ka ba rito, Maribel? Baka lalo tayong madiin. Tanong ni Marco. Ang kanyang paningin ay malabo na dahil sa espiritu ng alak. Tumingin siya sa asawa, naghahanap ng anumang bakas ng pagtataksil, ngunit ang nakita lamang niya ay ang maamo at tila nag-aalalang mukha ni Maribel. Trust me, Marco. Kailan ba ako sumuway sa'yo? 5 taon kitang pinaglingkuran. 5 taon akong naniwala sa'yo. Ngayon mo pa ba ako pagdududahan? Ang sagot ni Maribel, ang kanyang boses ay bahagyang pumiyok. Isang sadyang pagpapakita ng emosyon upang makuha ang huling hibibla ng tiwala ni Marco. Dahan-dahang kinuha ni Marco ang panulat. Ang tunog ng pagkayod ng dulo ng ballpen sa papel ay tila isang malakas na kulog sa pandinig ni Maribel. Pinanood niya ang bawat kurba ng tinta, ang bawat letrang bumubuo sa pangalan ng lalaking sumira sa kanyang buhay. Sa bawat pahinang nililipat, ang kaba sa dibdib ni Maribel ay tila isang sumasabog na bulkan na pinipilit niyang pigilin. Isang maling galaw, isang maling tingin, at maaaring magising ang mapanuring isipan ni Marco. Nang matapos ang huling pahina, binitawan ni Marco ang panulat. Ang tunog nito sa matigas na mesa ay tila isang hudyat ng katapusan. Sana tama ito, Maribel, dahil kung hindi, pareho tayong babagsak. Kinuha ni Maribel ang mga papel ng may mabilis ngunit maingat na kilos. Tama ito, Marco. Higit pa sa iniisip mo. Ang bulong niya, ang kanyang mga labi ay naghugis ng isang malamig na ngiti na hindi nakita ng asawang nakasubsob na ngayon sa mesa dahil sa kalasingan. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, biglang tumunog ang telepono ni Marco na nasa ibabaw ng mesa. Ang pangalang Sofia ay naglalayab sa screen, tila isang babala. Sinagot ni Maribel ang tawag, ngunit hindi siya nagsalita. Marco, Marco, sagutin mo! Ang boses ni Sofia sa kabilang linya ay puno ng takot at paghagulgol. Nandito ang mga pulis sa apartment ko. Kinukuha nila ang lahat ng gamit ko. Marco, tulungan mo ako. Dahan-dahang ibinaba ni Maribel ang telepono sa tabi ng natutulog na si Marco. Ang kanyang paghihiganti ay hindi na lamang isang plano. Ito ay isang rumaragasang baha na wala nang makakapigil. Paano haharapin ni Marco ang katotohanan? Paggising niya na, ang kanyang kabit ay nasa kamay na ng batas at ang kanyang yaman ay wala na sa kanya. At ano ang susunod na hakbang ni Maribel ngayong hawak na niya ang kanyang kalayaan? Akala mo ba ay hindi ko alam? Akala mo ba ay ganoon ako kauto-uto para hindi mapansin ang mga pasimpleng tinginan niyo sa likod ko? Ang boses ni Marco ay hindi na malumanay. Ito ay isang ungal ng nasugatang hayop na umaalingaw-ngaw sa buong sala. Ang bawat salita niya ay tila isang hagupit ng latigo na tumatama sa nanginginig na si Sofia. Ang umagang yon ay hindi nagdala ng liwanag, kundi ang madilim na bunga ng mga binhing itinanim ni Maribel. Nakatayo si Sofia sa gitna ng silid, gulo-gulo ang buhok, at namumugto ang mga mata matapos ang magdamag na pag-iwas sa mga pulis. Ang kanyang mamahaling robe ay may mga mantsa na ng dumi,
isang anino na lamang ng dati niyang kakinangan. Marco, makinig ka. Pinagkakaisahan lang tayo. Iyong resibo, iyong sulat. Hindi sa akin ang mga yon. Bakit hindi mo maintindihan na may gustong sumira sa atin? Ang paghagulgol ni Sofia ang kanyang mga kamay ay pilit na kumakapit sa braso ni Marco. Ngunit maras siyang itinulak ni Marco palayo. Sinira. Sino ang sisira sa atin? Si Maribel, na halos mawalan ng bait dahil sa aksidente? O baka naman ikaw mismo ang sumisira sa atin dahil may iba kang plano? Nakita ko ang mga mensahe sa telepono mo, Sofia. Balak mong itakas ang pera sa ibang bansa kasama ang lalaking yon. Sa itaas ng hagdan, nakatayo si Maribel, tahimik na nanonood sa nagaganap na kaguluhan sa ibaba. Hawak niya ang isang baso ng malamig na tubig. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang hinahaplos ang gilid ng baso. Ang bawat mura ni Marco at ang bawat hikbi ni Sofia ay tila isang malamig na himig na nagbibigay ng kakaibang ginhawa sa kanyang puso. Ang mensahe na tinutukoy ni Marco ay ang huling regalong ipinadala ni Attorney Vince, isang serye ng mga pekeng usapan na nagpapakitang si Sofia ang utak sa likod ng pagkawala ng pera ni Marco. Magsama kayo yun ang kulasisi mo. Niloko mo ako. Ginamit mo lang ako para makuha ang pera ko. Ang huling sigaw ni Marco bago niya buong lakas na itinulak si Sofia patungo sa sahig. Ang malakas na tunog ng pagtama ng katawan ni Sofia sa matigas na tiles ay yumanig sa katahimikan ng bahay. Walang lumapit upang tulungan siya. Si Aling Rosa ay nagtatago sa kanyang silid, natatatakot na madamay sa galit ng kanyang sariling anak. Dahan-dahang bumaba si Maribel sa hagdan. Ang bawat hakbang niya ay may kasamang awtoridad na hindi pa nila kailanman nakita. Ang tunog ng kanyang tsinela sa sahig ay tila isang hudyat ng pagtatapos ng labanan. Lumapit siya kay Sofia na kasalukuyang nakasubsob at umiiyak sa sahig. Sa harap ni Marco, nagkunwari siyang nag-aalala. Marco, tama na. Baka ano pang mangyari sa kanya. Ang malambing na suway ni Maribel, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling malamig at walang emosyon. Yumukod si Maribel upang tulungang itayo si Sofia. Hinawakan niya ang braso ng babae ng may puwersang tanging si Sofia lamang ang makakaramdam. Inilapit ni Maribel ang kanyang labi sa tainga ni Sofia, sapat lamang upang marinig ang kanyang pabulong na katotohanan. Huwag ka nang umarte, Sofia. Alam ko ang bawat gabi niyo sa hotel. Alam ko ang bawat sentimong ninakaw niyo. At alam mo ba ang pinakamasakit? Pinirmahan na ni Marco ang lahat ng ari-arian niyo pabalik sa akin kagabi. Wala na kayong kahit ano. At huli na ang lahat para sa inyong dalawa. Ang bulong ni Maribel, ang boses ay puno ng pait at tagumpay. Nanlaki ang mga mata ni Sofia. Ang kanyang pag-iyak ay biglang huminto, napalitan ng isang matinding takot na tila nakakita ng isang demonyo sa anyo ng isang anghel. Ikaw ang gumawa ng lahat ng ito. Ang nauutal na tanong ni Sofia. Ang kanyang boses ay halos hindi lumabas. Ngunit hindi siya sinagot ni Maribel. Sa halip, tumayo siya ng tuwid at hinarap si Marco nang may malungkot na mukha. Marco, baka mas mabuting paalisin na muna natin siya. Hindi maganda ito para sa kalusugan mo. Pinanood ni Maribel si Sofia na dahan-dahang tumayo, nanginginig ang buong katawan habang tinitingnan ang dating kaibigan na ngayon ay siyang nagpabagsak sa kanya. Ang katahimikang bumalot sa sala ay tila isang mabigat na hatol. Ang bagyong nagsimula sa labas ay tuluyan ng pumasok sa loob ng kanilang tahanan at sa pagkakataong ito, si Maribel na ang may hawak ng hangin at ulan. Anong ibig sabihin nito? Bakit insufficient funds ang lahat ng account ko? Maribel, anong ginawa mo? Ang sigaw ni Marco ay umalingaw-ngaw sa loob ng malamig na opisina ni Attorney Vince, tila isang kulog na nagpatahimik sa lahat ng naroon. Ang kanyang mukha ay naging kasing pula ng apoy at ang mga ugat sa kanyang leeg ay tila puputok na sa tindi ng galit. Hawak niya ang kanyang telepono
Ang screen ay nagpapakita ng zero balance sa lahat ng kanyang itinatagong account. Ang perang ninakaw niya, ang perang akala niya ay ligtas na. Sa tapat niya, nakaupo si Maribel sa isang sadyang tuwid na ayos. Wala na ang maamong muka, wala na ang nanginginig na tinig. Ang kanyang suot na itim na blazer ay tila isang baluti na nagpapakita ng kanyang bagong kapangyarihan. Sa tabi niya, si Attorney Vince ay mahinahong nag-aayos ng mga dokumento. Ang bawat galaw ay puno ng kumpiyansa. Hon, bakit ka nagugulat? Di ba sabi mo, trust me? Ang wika ni Maribel, ang boses ay kasing lamig ng bakal. Pinagkatiwalaan kita sa loob ng 5 taon, Marco. Ngayon, ibinalik ko lang sa iyo ang pabor. Pinirmahan mo ang mga papeles na naglilipat ng lahat ng ari-ari ang kinuha mo sa akin, pabalik sa tunay na nagmamay-ari. You tricked me. Nilasing mo ako. Hindi legal yan. Ang bulyaw ni Marco, habang pilit na humahakbang palapit, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Ngunit bago pa siya makalapit kay Maribel, tumayo si Vince at humarang sa pagitan nila. Ang tindig ni Vince ay tila isang pader na hindi matitibag. Mr. Soriano, bago mo isipin ang legalidad ng mga pirma mo, isipin mo muna ang mga kasong isinampa namin laban sa'yo. Ang deklara ni Vince sa isang baritonong boses na puno ng awtoridad. Plunder, falsification of documents, at anti-violence against women. Hawak namin ang lahat ng ebidensya ng pagnanakaw mo sa kumpanya ng tatay ni Maribel. Sa tingin mo ba, sa korte, ikaw ang pakikinggan? Napaatras si Marco. Ang kanyang mga tuhod ay tila naging jelly. Ang hangin sa loob ng silid ay tila nauubos para sa kanya. Tumingin siya kay Maribel, naghahanap ng kahit kaunting awa. Ngunit ang nakita lamang niya ay ang refleksyon ng sarili niyang kasamaan sa mga mata ng asawa. Maribel, please, mag-usap tayo. Alam mong mahal kita, nagkamali lang ako. Ang pagmamakaawa ni Marco, ang kanyang boses ay naging paos at puno ng desperasyon. Dahan-dahang tumayo si Maribel. Lumapit siya kay Marco, hindi dahil sa takot, kundi upang tapusin ang usapan. Isang maliit na piraso ng buhok ni Marco ang kanyang inayos. Isang kilos na dati ay puno ng pagmamahal, ngunit ngayon ay tila isang huling pagbasura. Ang pagmamahal, Marco, ay hindi nag-iiwan ng asawa sa gitna ng baha. Ang pagmamahal ay hindi nagnanakaw ng kinabukasan ng taong tapat sa iyo. Ang pag-ibig ko sa iyo ay inanod na ng bagyo at ang natira na lang ay ang katotohanang ikaw ay isang talunan. Sa tindi ng puot, biglang tumawa ng mapait si Marco, isang tawang tila galing sa isang baliw. Akala mo ba panalo ka na? Akala mo ba malinis ka? Baka nakakalimutan mo ang lihim ng tatay mo, Maribel. Baka gusto mong malaman ng lahat kung saan ba talaga galing ang unang milyong ginamit niya sa kumpanya. Sa tingin mo ba, matutuwa ang mga tao kapag nalaman nila ang dumi sa likod ng pangalan niyo? Ang katahimikan ay tila naging isang matalim na kutsilyo. Ang kislap ng tagumpay sa mga mata ni Maribel ay bahagyang kumurap. Sang lihim? Isang dumi sa nakaraan ng kanyang ama na palagi niyang tinitingala. Ano ang sinasabi mo? Ang tanong ni Maribel, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig sa unang pagkakataon. Huwag kang mag-alala, malalaman mo rin. At kapag lumabas ang katotohanan yon, hindi lang ako ang babagsak, Maribel. Isasama kita sa impyerno. Ang huling bulyaw ni Marco bago siya puwersahang inilabas ng mga security guard mula sa opisina. Naiwang nakatayo si Maribel. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang lumalamig. Ang tagumpay na kanina lang ay kay tamis. Ngayon ay may kasama ng pait ng isang bagong katanungan. Ano ang tinatagong lihim ni Marco na maaring bumura sa dangal ng kanyang ama? Happy anniversary, Marco. Ito ang huling gabing gagamitin mo, ang pangalan ko, para itago ang iyong mantsa. Ang boses ni Maribel
ay parang isang malamig na hanging umiihip sa loob ng marangyang bulwagan. Ang paligid ay puno ng mga puting rosas, ngunit ang bango ng mga ito ay tila amoy ng isang libing kaysa sa isang selebrasyon. Ang mga kristal na chandelier ay nagbibigay ng isang mapanlinlang na kakinangan sa mga taong naroon, mga negosyante, mga kaibigan, at ang pamilya Soriano na suot ang kanilang pinakamagagandang maskara. Si Marco ay nakatayo sa gitna ng entablado, pilit na inaayos ang kanyang tuksido habang ang pawis ay dahan-dahang gumagapang sa kanyang sentido. Sa kabila ng freeze order at ng tensyon sa opisina ni Vince, napilitan siyang pumunta rito. Akala niya ay ito ang pagkakataon niyang makiusap kay Maribel o gamitin ang lihim ng kanyang ama upang bawiin ang lahat. Sa tabi niya, si Sofia ay nakatayo rin, nakayuko at pilit na nagtatago sa likod ng makapal na makeup, habang ang mga bisita ay nagbubulungan tungkol sa kanyang biglang paglipat sa bahay ng mag-asawa. Maribel, itigil mo na ito. Pag-usapan natin yung tungkol sa tatay mo bago pa lumala ang lahat. Bulong ni Marco. Nang makalapit ang asawa, ang kanyang boses ay puno ng banta. Tumingin si Maribel sa kanya. Ang kanyang mga mata ay walang kahit anong bakas ng takot. Alam ko na ang katotohanan, Marco. Sinabi na sa akin ni Lola Amara. Ang sinasabi mong dumi ng tatay ko ay ang pagsasakripisyo niya ng sariling yaman para iligtas ang mga empleyado niya. Noong kumpanya pa lang namin ang bumabagsak, binaluktot mo ang kwento para magmukha siyang magnanakaw. Pero nakalimutan mong ang katotohanan ay parang tubig. Laging nahahanap ang daan palabas. Biglang namatay ang mga ilaw sa buong bulwagan. Isang malaking screen sa gitna ng entablado ang bumukas. Ang mga bisita ay natahimik. Inaasahan ang isang madamdaming video ng 5 taong pagsasama ng mag-asawa. Ngunit ang bumungad sa kanila ay hindi mga larawan ng pag-ibig. Ang unang imahe ay ang mga bank transfer mula sa kumpanya ni Maribel patungo sa account ni Sofia. Sumunod ang isang malinaw na video mula sa security camera ng isang hotel kung saan makikita si Marco at Sofia na masayang naglalambingan habang si Maribel ay nasa ospital. At ang pinakamasakit sa lahat, ang audio recording ng usapan nina Marco at Aling Rosa tungkol sa kung paano nila uubusin ang ari-arian ni Maribel hanggang sa wala na itong matira. Ang bulong-bulungan sa paligid ay naging isang malakas na hiyaw. Ng pagkagulat at pagkasuklam, ang mga flash ng camera mula sa mga inimbitahang media ay tila mga kidlat na tumatama sa mukha ni na Marco at Sofia. Ano ang ibig sabihin nito? Maribel, patayin mo yan! Ang sigaw ni Aling Rosa mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel sa tindi ng kahihihiyan. Ngunit hindi na tinag si Maribel. Lumapit siya sa gitna ng entablado. Kinuha ang isang baso ng champagne at tiningnan ng diretso ang kanyang asawa. Sa harap ng lahat, dahan-dahang hinubad ni Maribel ang kanyang wedding ring. Ang gintong singsing ay kuminang sa ilalim ng spotlight bago niya ito binitawan sa loob ng baso. Ang tunog ng pagtama ng metal sa ilalim ng kristal ay tila isang huling hudyat ng kamatayan ng kanilang pagsasama. Inom tayo, Marco, para sa katapusan ng iyong kasinungalingan. Wika ni Maribel bago niya iniwan ang baso sa kamay ng nanginginig na asawa. Kasabay nito, bumukas ang malaking pinto ng bulwagan. Ang tunog ng mga sapatos ng mga pulis na naglalakad sa marmol na sahig ay tila isang martsa ng hustisya. Lumapit si Attorney Vince kasama ang mga autoridad at ipinakita ang warrant of arrest para kay Marcos Soriano. Mr. Soriano, sumama kayo sa amin ng mapayapa. Ang utos ng opisyal. Nagkagulo ang mga tao. Pinanood ni Maribel kung paano posasan ng lalaking minsan niyang minahal ng higit sa sarili. Nakita niya ang paghagulgol ni Sofia na pilit ding kinukuha ng mga pulis para sa kasong pakikipagsabwatan. Sa gitna ng kaguluhan, isang malakas na tunog ng pagbagsak ang narinig. Si Aling Rosa ay hinimatay sa sahig, ngunit walang sinuman sa mga kaibigan niyang naroon ang lumapit upang tumulong.
Habang hinihila si Marco palabas, lumingon siya kay Maribel. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi o marahil ay isang huling pagtatangka na humingi ng awa. Ngunit tinalikuran siya ni Maribel. Ang katahimikang bumalot sa kanya sa gitna ng ingay ay ang kapayapaang matagal na niyang ipinagkait sa sarili. Ang bagyo ay tuluyan ng humupa at sa pag-alis ng mga anino, ang unang sinag ng bagong umaga ay dahan-dahan ng sumisira sa kadiliman. Ang bawat hakbang ni Maribel sa mahabang pasilyo ng piitan ay tila isang paglalakbay pabalik sa isang bahagi ng kanyang buhay na nais na niyang ibaon. Ang amoy ng kalawang, lumang bakal at kulob na hangin ay nangingibabaw sa paligid. Hindi ito ang marangyang bahay na pinaghirapan niya, kundi ang malamig na realidad na kinasadlakan ng lalaking minsan niyang itinuring na mundo. Nakaupo si Marco sa kabila ng makapal na salamin. Wala na ang kurbata, wala na ang plansadong polo, at wala na ang kislap ng kayabangan sa kanyang mga mata. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, at ang kanyang balat ay tila naging kasing putla ng pader sa paligid niya. Nang makita niya si Maribel, dahan-dahan niyang itinapat ang kanyang nanginginig na palad sa salamin. Maribel, patawarin mo ako. Kahit ngayon lang, tulungan mo akong makalabas dito. Gagawin ko ang lahat. Babayaran ko ang lahat. Ang pagsusumamo ni Marco, ang kanyang boses ay tila isang gasgas na plaka na puno ng desperasyon. Tiningnan siya ni Maribel nang may malalim na katahimikan. Sa loob ng 5 taon, ang boses na yon ang nagdidikta ng kanyang kaligayahan at lungkot. Ngunit ngayon, wala na siyang nararamdamang galit, wala na ring poot. Ang tanging natira ay isang malawak na espasyo ng kawalan. Hindi ako naparito para manumbat, Marco. Naparito ako para tuluyan ng palayain ang sarili ko sa iyo. Ang mahinang wika ni Maribel. Ang patawad ay ibinibigay hindi dahil karapat-dapat ang nagkasala, kundi dahil ayaw na ng biktima na bitbitin ang bigat ng nakaraan. Tapos na tayo, Marco. Mananagot ka sa batas at mananagot ka sa sarili mong konsensya. Tumayo si Maribel at tumalikod. Hindi na nilingon ang paghagulgol ng lalaking naging bahagi ng kanyang madilim na kahapon. Paglabas niya ng gusali, sinalubong siya ng isang banayad na ulan. Hindi ito ang marahas na bagyong muntik nang kumuha sa kanyang buhay, kundi isang malamig at naglilinis na ambon. Sa kabilang kalsada, nakita niya si Sofia. Nakatayo ang babae sa tapat ng isang maliit at lumang paupahan, basang-basa, at may bitbit na ilang supot ng kanyang mga natitirang gamit. Wala na ang kanyang mamahaling robe. Wala na ang kanyang kakinangan. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, mabilis na yumuko si Sofia. Ang kahihiyan ay tila isang mabigat na sako na nagpapayuko sa kanyang balikat. Nagpatuloy sa paglalakad si Maribel. Tumigil siya sa isang maliit na tindahan ng mga halaman sa gilid ng daan. Ang bango ng basang lupa at mga sariwang dahon ay humahalik sa kanyang mga pandama. Isang maliit na paso ng halamang peace lily ang pumukaw sa kanyang pansin. Kinuha niya ang kanyang pitaka. Binilang ang bawat sentimong kinita niya mula sa kanyang bagong munting negosyo at binayaran ang halaman. Ang bawat barya na ibinigay niya ay tila isang simbolo ng kanyang bagong simula. Maliit, payak, ngunit sa kanya. Pagdating sa dalampasigan kung saan naghihintay si Attorney Vince, sinalubong siya ng isang tanawing tila ipininta ng langit. Ang araw ay dahan-dahan nang lumulubog sa abot-tanaw, nag-iiwan ng mga bahid ng kulay rosas, kahel, at lila sa malawak na kalawakan. Ang banayad na paghampas ng mga alon sa pampang ay lumilikha ng isang paulit-ulit at payapang awit. Tila ang dagat mismo ay humihingi ng paumanhin sa bagsik na ipinamalas nito noong nagdaang bagyo. Nakasandal si Vince sa kanyang sasakyan. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo. Nang marinig niya ang mga yabag ni Maribel sa buhanginan, lumingon siya at isang banayad na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Nakita niya ang hawak na paso ni Maribel, ang maputing bulaklak ng peace lily na tila sumasayaw sa ihip ng hanging dagat.
Tapos na ang lahat, Maribel. Ang boses ni Vince ay mababa, puno ng respeto, at isang uri ng katapatang matagal nang hindi naramdaman ng babae. Naisumite na ang lahat ng kailangang dokumento, ang kumpanya, ang lupain sa probinsya, at ang iyong dangal. Lahat ay nasa ilalim na ng iyong pangalan. Tumayo si Maribel sa tabi ni Vince. Ninanamnam ang amoy ng alat at kalayaan. Ang hangin ay humahaplos sa kanyang buhok. Tinatangay ang mga huling bakas ng pait na nanatili sa kanyang puso. Salamat, Vince. Hindi ko alam kung nasaan ako ngayon kung wala ka. Ang mahinang tugon ni Maribel. Hindi agad sumagot si Vince. Sa halip, dahan-dahan niyang inilapat ang kanyang kamay sa balikat ni Maribel. Hindi ito mahigpit. Hindi ito nagnanakaw ng espasyo. Ito ay isang haplos ng proteksyon, isang tahimik na pangako na sa pagkakataong ito, hindi na siya mag-isa sa pagharap sa anumang darating na alon. Hindi mo ako kailangang pasalamatan. Karapatan mong maging masaya, Maribel. Matagal mo nang ipinagkait sa sarili mo ang mabuhay para sa iyong sarili. Tumingin si Maribel sa malayo. Sa linyang nagtatagpo ang dagat at langit. Naalala niya ang gabi ng bagyo, ang lamig ng tubig, at ang sakit ng pagbitaw ni Marco. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nasasaktan. Ang sugat ay naroon pa. Oo, ngunit ito ay isa ng matibay na peklat, isang medalya ng kanyang pakikipaglaban. Vince, natatakot ako. Baka hindi ko na alam kung paano magmahal muli. Ang pag-amin ni Maribel, ang kanyang tinig, ay may bahid ng pag-aalinlangan. Lalong lumambot ang tingin ni Vince sa kanya. Hindi mo kailangang magmadali. Ang paghilom ay hindi isang karera. Hahayaan kitang makahinga, Maribel. Hihintayin ko ang araw na ang iyong mga mata ay hindi natitingin sa likod dahil sa takot, kundi titingin sa harap dahil sa pag-asa. Isang pamilyar na kanta ang narinig ni Maribel mula sa isang maliit na radyo ng mga mangingisda sa di kalayuan. Ito ang kantang itinugtog noong araw ng kanyang kasal. Sa isang sandali, tumigil ang mundo para sa kanya. Ngunit sa halip na tumulo ang luha, isang matatag na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Dahan-dahan niyang ipinatong ang kanyang ulo sa balikat ni Vince. Ninanamnam ang init at katahimikan. Ang bagyo ay lumipas na at ang dagat ay muling naging payapa. Ngunit sa gitna ng katahimikang yon, isang maliit na tanong ang nanatili sa isipan ni Maribel habang pinapanood ang huling sinag ng araw. Ano ang pakiramdam ng magising bukas nang walang takot sa puso at may baong pag-asa sa bawat paghinga? Makalipas ang isang taon, ang mga bakas ng bagyo ay tuluyan ng nabura ng panahon, ngunit ang mga aral nito ay nanatiling nakaukit sa puso ni Maribel. Sa balkonahe ng kanyang bagong tahanan sa probinsya, ang lupang pinaghirapan ng kanyang ama na kailanman ay hindi na muling maaagaw ng iba. Nakatayo si Maribel habang pinapanood ang pagsikat ng araw. Ang hardin sa ibaba ay puno na ng mga bulaklak. Ang maliit na peace lily na binili niya noon ay mayabong na ngayon. Ang mga puting talulot nito ay tila mga bandila ng kapayapaan na sumasayaw sa ilalim ng banayad na simoy ng umaga. Sa loob ng isang taon, natutunan ni Maribel na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa laki ng account sa bangko, kundi sa lalim ng katahimikan ng isipan sa tuwing ipinipikit niya ang kanyang mga mata. Isang pamilyar na tunog ng pagbukas ng pinto ang narinig niya mula sa loob. Lumabas si attorney. Vince! Dala ang 2 tasa ng mainit na kape. Ang amoy ng sariwang barako ay humahalik sa hangin, nagbibigay ng init sa malamig na umaga. Walang salitang binigkas si Vince. Sapat na ang pagtabi niya kay Maribel at ang marahang paglapat ng kanyang balikat sa balikat ng babae. Nabalitaan ko. Huling linggo na ng paglilitis sa kaso ni Marco. Ang mahinang wika ni Vince, ang boses ay puno ng pag-iingat. Humingi siya ng huling pagkakataon na makausap ka bago ang pinal na hatol. Huminga ng malalim si Maribel.
Tumingin siya sa malayo, sa mga bundok na tila yumayakap sa kanilang munting bayan. Hindi na kailangan, Vince. Napatawad ko na siya. Hindi dahil nakalimutan ko ang sakit, kundi dahil ayaw ko nang maging bilanggo ng kanyang mga pagkakamali. Ang patawad ay para sa akin, hindi para sa kanya. Sa wakas, ang puso ko ay wala na sa gitna ng baha. Dahan-dahang hinawakan ni Vince ang kamay ni Maribel. Ang kanilang mga daliri ay nagtagpo at nagkawit. Isang simpleng kilos na puno ng pangako ng isang kinabukasan na binuo hindi sa bilis, kundi sa tibay ng pagtitiwala. Ang kanilang pagmamahalan ay parang isang bagong tanim na puno. Mabagal ang paglaki, ngunit malalim ang ugat at handang humarap sa anumang unos. Sa bawat tagapakinig, nakasama ni Maribel, sa kanyang mahabang paglalakbay, ang kanyang kwento ay nagsisilbing isang paalala na ang pagiging martir na asawa ay hindi sapat upang bumuo ng isang tahanan kung ang pundasyon ay gawa sa kasinungalingan, na ang bawat babae ay may pawi ay may lakas na bumangon mula sa putik ng pagtataksil at muling itayo ang kanyang dangal. Ang bagyo ay dumarating sa ating buhay hindi lamang upang sirain ang ating mga pangarap, kundi upang linisin ang ating paligid mula sa mga taong hindi nararapat manatili. At sa bawat paghupa ng ulan, laging may dalang bagong umaga. Isang umagang puno ng pag-asa, pagbangon, at pagmamahal na higit na rito ay para sa sarili. Ngumiti si Maribel habang ninanamnam ang huling lagok ng kanyang kape. Ang sikat ng araw ay humahalik sa kanyang mukha. At sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, alam niya na siya ay ligtas. Siya ay malaya. At siya ay sapat na.